program na inilapag lang sa utak natin na ito yung masarap, ito yung kalibog-libog. Ikaw tatanungin natin, andito si Ibanang nakatupis, andito si Aura Briguelang nakatupis. Sino yung masarap? Based sa feeling mo. Sa feeling mo, kanino ka, pwede to Sige, ganito. Dahil malamang nanonood yung asawa ko. Deserve mo talaga kung sino yung partner mo ngayon because you attract who you are. Yeah, yun mismo. Pag yung lalaki, iniputan siya sa ulo nung current partner niya. Anong error niya bilang lalaki? Number 1, kung gagawin mong mundo yung babae, iiwan at iiwan ka talaga niya. Kasi design nga yung babae na humanap nung masasandalan niya. Paano siya sasandal sa'yo kung nakikita niya sobrang clingy mo, na parang wala ka ng social life, nandito ka na lang, puro mo, mahal mo na ako, mahal mo na akong punyeta ka. Diba? Iiwan at iiwan ka talaga. Kasi nga gusto nila ng lalaking may direction sa buhay. Correct. Diba? May direction ba sa buhay? Andito ka lang sa tabi ko lagi. Kadel-kadel tayo para tayong tanga dito. Sige, linawin lang natin para mabilis. Hindi luxurious Kasi ito, totoo to pare. Totoo to. Real shit to. 2026 to. Si lalaki A, hindi yan sikat. Yun ang pinagkaiba. Si lalaki A, adventurous, hawak niya oras niya. Mid yung finances, mid lang. Actually, saktong-sakto lang. Kasi sakto lang. kain tayo, ulam lang ganyan sa bahay, luto, gano'n lang. Yeah. Labas kayo, Jollibee lang. So, yung babae, hindi mo kailangang mapikiin yung sarili mo, tanggap kita. Quick Dito ka sa akin, magpapakatotoo tayo. Adventure agad. Adventure tayo. Sana naman tayo sa joiners. Wag na tayo Car fun, magsarili. di ba? Mga Car ganyan. fun sagad. Di ba? Ito yon. Versus dito sa mas matanda ng ilang taon, pero may sistema sa buhay. Na busy lagi, pero finances lahat, boost. Sinong pipiliin ng babae, 2026? Wala siyang pipiliin dun, pagsasabayin niya yun. Real shit yun. 2026, pare. 2026, pagsasabayin niya yun. Yo, welcome sa podcast na nagsasabi at magpapakita sa'yo na lahat ng nasa paligid mo, mapa kung ano man yan, mga tao, sirkumstansya, pangyayari, lahat yan ay para sa'yo or para sa pag-unlad mo. It is a matter ng kung tama ba yung pagkakatono mo. Kumbaga, kompleto ka na sa kwerdas, pero para tumunog ng maayos yan, may proper tuning. So, ito yung podcast na nakafocus doon. Matututo kami sa inyo, sa mga experience nyo na ilalagay nyo dyan sa comment section. At the same time, pag-uusapan natin dito, ultimo mga issues na nagaganap. Kasi nga, lahat ng nasa paligid mo, once makita mo yan, hindi aksidenteng nakita mo yan, dapat may matutunan ka doon or ma-realize ka doon na kung ano man. Kami ang Top G Manila. Yeah. Ako si MJ, ang boses ng iyong konsensya. Siya pala yun. Hindi, napapanood kita nung bata pa ako. Okay, matanda na ako eh. Bata pa lang. Tanggap ko naman. Favorite ko yan. Panoodin siya. Di, artista rin siya. Ha? Di ba? Konti. Artista ho yan sa mga nakapanood na. Dati yung nasa Going Bulilit yan. Child star ho yan, child star. Ato, Class S, supremo ng mga lehitimong Class S na pangit. Papalista na ako dyan, ha? Wala nga, hindi ka qualify, talaga, pare. sige. Hindi ka qualify. Tempo ka lang. Okay. Tempo ka lang. Sayang. Sige. Di natin alam, soon. Di ba? Sana pumangit ka. Pero wala, mahirap eh. Mahirap i-maintain yung ganito. Kala mo ba, basic. Puta, mahirap i-maintain to. Talaga? Paano mini-maintain ng pagiging Class S? Unang-una, syempre, sa physical, kailangan matulog ka ng mali yung posisyon para tabingi talaga yung panga mo. Tapos, Okay. huwag ka magsa-sunscreen. Ba't ka magsa-sunscreen? Talaga dapat nagmamantika ka sa labas. Tapos pag naliligo ka, at least mga 3 beses ang linggo lang. Huwag araw-araw. 3 Kasi lilinis ka bago muwapo ka eh. Tama. Hindi na no? So, pre mo na malitin mong classes na pangit. Napanood mo na ako, na bad trip ka na sa akin. Hindi mo lang matandaan ano pangalan ko. Alright. Doon ako mag-uumpisa. Saan? Paliligo ng 3 beses lang sa isang linggo. Hindi susobra, 3 beses lang. Tangina, Yung tryout guwapo ko. pa nagsasabi, bro.
3 beses lang. Yun yung itatry ko ngayon. Yun ang goal ko. Kasi natutunan ko para maging class S Gusto ako. maging classes na pangit. Magiging madugo ang proseso ha. Pero sige. Alam mo naman tayo dito sa mundo, sa kulto natin, sa mga litimong klase na pangit. Hindi naman natin sinasarado yung pinto. Kung may mga guwapings na gusto nila, nangangarap silang maging pangit, syempre, i-guide natin sila. Syempre, hindi naman natin gatekeep kung ano yung tinatamasa natin mga class S. Kasi tayo na ang meta ngayon, bro. Yeah. Wala na yung mga pangit na yun, wala na. Sabi nga sa kanta, di ba, parang, ayaw niya na daw sa pogi kasi parang bading. Panis ka, boy. Yun yung nasarap ngayon, di ba? Tinitiktok ng mga babae. Shit, excited na ako. Maging pangit? Tangina. Madami sa grabe yung bago matapos yung taon. Grabe yung cheating issue bago matapos yung taon. Yung parang may lalaki. Okay. May lalaki. May latest. Neto lang December para Sige, cheating sige, issue. sige. Dalawa cheating issue ngayon, mainit na mainit. Sige. Balita. Doon nanonood yan eh. Parehas na yung babae yung Dorobo. Dorobo. Pag sabi mong Dorobo, ano Yung sabihin? Ogag, siya yung parang nangupal ba? Siya yung nag-cheat. Yeah. Yung babae yung nag-cheat. Yeah, nung December, Dorobo. merong lalaki na minisyon niya yung babae, tapos yung babae, ginagamit lang pa ng lalaki para, yung babae, may ex pa na mahal niya pa, tapos yung manliligaw niya ngayon, ginagamit niya lang para may service. Kumbaga, nag-leak yung convo eh. Nag-leak yung convo. Tas May evidence. ngayon, yung lalaki, kinumpronta niya yung babae, syempre. Nang naka-video pa. Kaya nag-trending. Yung ginawa nung lalaki, yung mga resibo niya, yung mga convo na nagmula sa best friend ng babae din, may babaeng nag-snitch doon sa yung ginawa ng lalaki ng liligaw, puta, pinrint out niya lahat. Pinrint out niya, tapos binalot niya, ginawa niyang regalo. Tapos binigay niya doon. So, binibideo niya habang ina-unbox. Wow, grabe. Sobrang dark niyan, tol. Nag-unbox yung babae pag boss niya, mga combo na nagsasabi na inuulol niya lang yung lalaki. Oh my God, grabe. Yun yung last hug, yung parang kinumpronta na ng lalaki, bakit mo, ganito, ganyan. Bakit Anong ganito, ganyan? nangyayari sa babae noon? Anong reaction niya? Anong sinasabi niya? Doon nga, yun din yung kinagiliwan ng mga netizen kasi tangin yung babae, pre, wala. Parang, wala na. Sabi ko na nga ba eh. Basta parang uma-act siya na parang wala naman siyang ginawang mali. Parang ano ba yung sinasabi niya? Parang sinasabi niya na, sabi ko na nga ba, gagawin mo to eh. Nakukutubang ko na eh. Mga ganong shit. Di mo lang siya nag-sorry. Wala. Walang ano talaga. Ngayon, yung lalaki naman na bash din. Kasi tangina kalalaki mong tao, nang i-expose ka. Correct. Di ba? So, bilang lalaki, wala ka bang karapatang mag-react kapag naargabyado ka? Gets. Di ba? Nag-cheat yung babae, tas doon pa nag-trending kasi nga, parang binok na ng joyride. Umalis ka na dito. Ang video. Laba akong last hug. Kahit last na. Gumaganon pa yung babae. Alam mo naman yung mga ganong last hug, hook yun eh. Puta, pag niyakap ng lalaki, wala na yun. Niyakap na niya. Hindi. Kasi pag niyakap niya, wala na. Love making na yun. Hurt siya during that time talaga. Yeah. So, babae yung nag-cheat. Tapos ngayon naman, tangina, natapos yung taon ng may cheating issue, no? Pero kinaganda sa social media kasi, pag may mga ganyang issue, parang dinodog show na lang nila. Hindi na masyadong sineseryoso. Pero kung titignan mong maigi, maganda siyang seryosohin. Kasi nga, marami kang matututunan dito bilang lalaki. Yes. Bilang babae rin. Correct. Bilang babae rin. Ngayon, January kakapasok lang ng 2026. Merong isang parang sikat na grupo ng mga YouTuber. Sikat na sikat yan. Team Payaman. Ngayon, isa sa mga core member nila doon ng parang di umano na iputan sa ulo. Hindi siya kino-confirm nung core member tsaka nung babae, pero yung nanay mismo nung nanay mismo at babae, nanay mismo at kapatid na babae mismo nung lalaki yung parang naglabas ng resibo, ganito ganyan. So, hindi natin masabi, 90% confirm na yung babae sumakabilang burat. Ganon. Ang mga nababasa ko doon, kasi parang 11 years na daw yung relasyon, wala pa ring sing-sing. Mas matagal pa sa amin na. Kasal ba kayo? Hindi pa. Hindi pero pa. may sing-sing na kami. Kasi next year na kami.
Kasalan na. Wow! Siyempre. Siyempre. So, valid bang reason yun na parang kababae mong tao, 11 years na, wala pang sing-sing, tetesting ka ng ibang burat? Diba? Ngayon, bilang isang aral na individual, ano yung understanding mo sa utak ng babae? Bakit ganun? Kasi hindi na ano yun, hindi na bagong kwento yun eh. Typical na yun eh. Babaeng hindi niya nakuha yung fairy tale na gusto niya dito sa lalaki na to, tetesting siya ng ibang burat. Okay. Diba? Sige. Yun yung tanong, no? O ano yung bakit sa tingin mo? Sige, perspective ko lang to. Siguro, Hula mo lang. Yeah. manggagaling ako sa sarili kong experience at sa mga napag-aralan ko. Pero itong sasabing aral ni Ato, hindi ito yung aral academic ha. Hindi nga, wala akong college degree. Yeah. Diba? So alam nila yung kwento dahil dun sa Discovery. Pero aral na lang dahil pinili kong mag-aral. Mismo. At ito yung pinili kong aralin. Napakasarap na kalayaan nun. No? Anyway, ibang topic. So, to encapsulate yung mga shinare mo, there are few key issues na nakikita. Unang-una, bakit ba nag-cheat yung babae? Siguro doon natin i-encapsulate yung issue. At itabi natin yung kung kanino man yan galing na kwento online. Yeah. At disclaimer para sa nanonood, we're gonna take this as a learning opportunity para maintindihan bakit ba nag-cheat yung babae in general, kung ano man yung reason niyan. Kasi ano lang yun eh, maaaring yung dahil walang sing-sing, ano lang yun, smoke screen lang yun, meron totoong reason sa ilalim nun. Mismo. Diba? Smoke screen, napakababaw. Kaya nga siya naging tanong eh, kasi it doesn't make sense for 11 years. Yeah. So merong malalim na dahilan yon. Ano-ano yung mga yon? Yun yung pag-uusapan natin, number 1. Pangalawa, pag-usapan din natin yung mga lalaki, walang support system. Tsaka bakit bilang lalaki, bakit sa tingin mo, bakit ka naiiputan sa ulo? Correct. Di ba? Kasi kung lagi nating sinasabi na, sa'yo mag-uumpisa lahat, gagalawan mo ng gagalawan yung inner game mo, tapos external will follow kusa. So kung naiputan ka sa ulo, pwede rin ba nating sabihin na, tangina may error ka as an individual? Correct. Tama. Bilang lalaki. Tama. Ano yung kailangan nating i-adjust? So pag-uusapan natin bakit na nag-cheat ang mga babae. Ano yung error ng mga lalaki? Bakit sila naiiputan sa ulo? Yeah. At pangatlo, yung mga lalaki, double standards, no? At walang support system na. Kunwari, lalaki yung nasaktan, hindi ba rin siya pwedeng magbahagi ng kanyang nararamdaman? Oo ngayon, no? Parang bawal mag-react. No? Bawal sila mag-react pag nasaktan ka. Lalaki mong tao eh. Correct. Stereotype. So, napakaganda nito. So, unang-una, manggagaling ako sa background ng pag-usapan natin yung attraction. Okay. Kasi Attraction sa Tagalog, pagkahumaling, pagkagusto. pagkagusto. Okay. Syempre, hindi naman kayo magiging together o magiging kayo kung hindi nyo gusto ang isa't isa. Yeah. Diba? So, Hindi ano ba yung... tatagal ng taon kung di nyo gusto ang isa't isa. Correct. So, merong mga totoong attraction switches, kung tawagin, na kabaliktaran ng natutunan natin sa mainstream. Okay, go. Sige, explain mo nga. For example, ako, lumaki ako na para makuha mo sa paniniwalang, para makuha mo yung babaeng gusto mo o mapasagot mo yung babaeng gusto mo, Okay. mini-mission mo. Okay. Di ba? Number 1, dapat gwapo ka. Okay. Marami kang pera, pambili ng regalo. Yeah, matangkad ka, dapat maugat kamay mo, chinito ka, maputi. Correct. Maganda katawan mo, Yeah. tapos pang-action star ka. Yeah. Itong mga characteristics na to. Ang tanong, paano pag wala ako nun? Yeah, yun nga, mismo. Diba? So, yun yung question ko sa isip ko nun eh. Naku, paano to? Diba? So, may insecurity rin ako sa sarili ko, tol. Kahit sinasabi-sabi mong gwapo, ganyan. May ibang insecurity na maaaring, okay, mukhang gwapo sa paningin, pero dahil sa upbringing ng isang tao, kulang siya ng confidence, kulang siya ng paniniwala sa sarili. So, maaaring kahit gaano kalakas o dami yung nagsasabing, gwapo tong taong to, mas malakas yung
boses na naririnig niya sa kinalakihan niyang, you don't matter, you're unloved. Kaya may mga lalaki na parang yung vibe nila parang ang wak ng vibe nila no? Parang kahit gwapo, parang walang dating, walang bitaw. Silat sa akin to. May mga ganon. Oo naman. Yeah. So, ito, okay, kahit pa kasi sa journey ko, nung mga panahong Yan, gwapo days. una ko palang natutuklasan tong mga bagay-bagay na kinikwento ko sa'yo. Ang pagtingin ko sa kanila talaga, better than. Parang, ano ba kayo? Ang dali-dali lang yan eh. Ganito lang, switch mo lang, flip mo lang yung switch mo. As if you just have to decide and go for it. Pero hindi, ang daming mga humihila sa kanila internal na mga bit-bit nating trauma, na hindi natin na-heal, Okay. hindi natin nabigyan ng time na maproseso, maintindihan, at mapatawad para makamove forward tayo ng buo at hindi basag-basag. Okay. Kasi yung bit-bit natin ngayon sa buhay natin, tayo basag-basag tayo eh. Totoo. So, sugat sa mga sakit Sa mga previous na mistreatment sa atin, yeah. at experience Yeah. ng kalupitan ng mundo sa atin while growing up, ang meaning na nailagay natin doon ay maaring hilaw. Kasi yung meaning, wala tayong ibang perspective eh. Yun lang at that moment. Hindi tayo nabuksan na kagaya nung nag-discovery ka, ay, may ibang perspective pala. On the other hand, nasaktan ako. On the other hand, natuto ako na ngayon, ito yung naging daan para maging ito yung taong sino ako ngayon. Kaya maraming mga parang sa tingin namin, kaya like for example, ikaw, tangina, attractive ka, gopings ka, matangkad ka, hindi ka bonjing, diba? May aura ka. Pero sa loob-loob mo, merong mga isipin ka na, hindi naman, sakto lang. Correct. Tingnan mo ganito. Punta tayo sa club. Okay? Ganyan yung aura mo, pare. Ikaw yung life ng party. Kasama mo ako, best friend mo ako. Ako naman, okay, may itsura ako, pero ang bobo ko, hindi ko naiintindihan paano gamitin yung itsura ko, nagigets mo ako. Yeah, Tanga ka sa akin, tol. Yeah. Kasi yung vibe ko, tahimik lang. Talaga ba? Ganun. So every time nandun tayo sa club, lahat ng atensyon nasa sayo, tuwang-tuwa, masaya yung mga taong nakapaligid sa atin. Ako naman, nakikitawa lang ako sa gilid. Yeah. Okay? So sino sa tingin mo yung makaka-attract ng mga above sa atin dalawa? Ako. Exactly. Tangina, Bakit? lupit-lupit ko eh. O punta sila sa atin, ay, ang cute. Tapos mamaya, ayaw na ako kausapin yan kasi boring ako eh. Totoo, yeah. Tama rin. Sobrang tama, yeah. Kaya, merong mga attraction switch. Yun yung una nating pag-usapan Okay. para maintindihan natin bakit ba sila nag-cheat. Okay. No? So ano tong mga attraction switch na to? Kasi napatunayan natin or may mga ebidensya na hindi porkit gwapo ka, Tangina, bago yan attraction switch. Okay, hindi sige. porkit gwapo ka, matangkad ka, kaya mong magbigay ng mga mamahaling regalo, ikaw na yung gusto. Ikaw Okay. na yung preferred. Ito yung natutunan natin sa mainstream. Alright. Di ba? In fact, yung word na gwapo at maganda ay paniniwalang itinanim sa atin ng society, ng Matrix, kung tawagin ng Red Pill Movement. Paano ba natin nasabing ganito yung itsura ng gwapo at ganito yung itsura ng pangit? Pero ito, mabilis lang. Programming siya Correct. na para supermodel ganto. Correct. Mr. Pogi ganto. Correct. Pero ikaw, in reality mismo, yung feeling mo, like for example, sa libog, ito magiging transparent tayo dito. Sa libog, drop tayo. Kasi ano lang naman, parang exhibit shit lang. Sige, drop tayo. Lalaki ka. Feelings to, libog. Okay, programming type shit niyan na ito ang masarap, ito ang yummers na babae. Andyan si iba na sa harap mo, nakatupis. Tapos, andito sa kaliwa si Aura Briguela, nakatupis din, sexy din. Sexy din. So ngayon, kung sasabihin natin na program na inilapag lang sa utak natin na ito yung masarap, ito yung kalibog-libog, ikaw tatanungin natin, andito si iba nang nakatupis, andito si Aura Briguela ang nakatupis, sino yung masarap? Based sa feeling mo. Sa feeling mo, kanino ka, pwede to Sige, ganito.
Dahil malamang nanonood yung asawa ko. Wala ano lang to. Exhibit A, Exhibit B lang to. Para lang safe. Para Yeah, lang yeah, safe. yeah, yeah. Sasagutin ko to sa konteksto ng huhubarin ko yung pagkatao ko ngayon. Yan. Si MJ Aguilar at ako ay bilang isang guest lamang Yan. na tinatanong ng hubad. Sasagutin ko lang yon. Yan, go. Doon ako kay Ivan. Oh. Okay, balik na MJ na ako. MJ na ako ngayon, boy. Yung pagkakapik kay Ivana, pinik mo siya out of, nararamdaman mo yun. O, pinik niya. Oo. Oh, yun yung preference mo. Yun yung sa tingin mong okay talaga. Dahil, So masasabi ba nating pinrogram ka lang? O choice mo yun? dahil magkaiba ang attraction switch ng lalaki at babae. Alright, sige, go. Para maintindihan natin yan, ang aangkla tayo sa paano tayo nag-evolve. Tayo as human beings, nakaangkla tayo, yung natural evolution natin, sa survival and replication value. Way back pa tong theory na to sa libro ni Eric von Markovic, sa mystery method, no? Hanapin mo na lang. Yeah. So survival and replication value, tayo ay mag-survive at magparami. Ang pinaka-role ng lalaki, alin? Mag-survive o magparami? Ang priority. Magparami. Correct. Yeah. Pero para ikaw ay magparami, kailangan mag-survive ka muna. Mismo. Correct. Yun yung priority ng lalaki. Yeah. Ang babae, ang replication. Okay. Kaya kung makikita mo, ano ang yung kinalakihan natin, tayo, naturally, mga lalaki were built to hunt. Yeah. Totoo. Kasi to survive Yeah. We're built to go for war, to protect, to lead. Provider yeah. Correct. Ganun tayo. To protect our keep. Diba? Survival lang natin, pinakamataas nating value. Alright. Yung female, yung women ay replication value. Kaya ang mga mahalagang value sa kanila mag-nurture. Yeah, totoo. Mag-alaga. Yeah. Caregive, mag-support, mag-nourish, tsaka aesthetics. Yes. Beauty. Kaya mahalaga sa kanila, perfume, skincare. So, way back pa to, kahit lumang-lumang era. Ay yung proper na Ganun dynamics. tayo, Yeah. Ganun tayo. I mean, it could be the proper dynamics before. It could be yung sinasabi nilang modern proper dynamics today. Whatever you call that is, ganun tayo na built. Doon lang ako bumabalik. So, maaaring nag-evolve tayo ngayon, depende sa mundo. I don't know. But, doon tayo sa konteksto ng, ingrained na sa DNA natin to. Yeah, ganun tayo as humans naka-design. before. Exactly. Yeah. Exactly. So, dahil mataas yung replication value ng female, Okay. ang hinahanap nila, survival, yun yung kulang eh. Yun yung kailangan nila yung genes nila o yung DNA nila magtuloy to the next Para generation. mag-survive. Kaya nga yung babae, design siyang sumandal sa kung saan yung matatag. Di ba? Correct. Kasi kung saan sasarap buhay niya. Correct. Tinan mo. Diba? Pag yung babae, naturally o currently, ang pinakamataas na value sa kanya, natural ay replication value, aesthetics, pagganda, nurture, care. Ang hahanapin niya, yung partner na mataas ang survivability. Mismo. Pero may mga alpha, yung tinatawag ngayon na alpha female, Nagkaroon na lang. na mataas yung nila ngayon, mataas yung survival value nila. Mapapansin mo parang ito yung napapansin ko pattern, hindi ko alam sa iba. So bahala kayo sa comment section. Pero sa mundo ko, sa experience ko, ito nakikita akong pattern. Pag medyo alpha, female, o dominant, o dahil yung survival value nasa kanya, yung partner niya, ang mababa ang Mismo. survival value. Walang sino mang lalaki ang lelebel sa kanya tuloy. So, parang mas malakas kumita. Yeah, siguro mismo. Magiging putot ang tingin niya dun sa lalaki. So, bilang lalaki, huwag kang mag-asam ng respect dun sa babae Yun lang. na provider, na naging alpha na bigla. It'll be a challenge. Totoo. A very, very hard challenge for you to expect respect. Kahit bilib ako sa mga may mga babaeng naturally naiintindihan nila yung ganun. Pero meron din akong mga kilala kasi na
sa totoo lang, totoong mundo, challenge din sa kanila na mag-demand or mag-expect ng respect pag yung babae malakas kumita. So ngayon nakikita mo yung dynamics. Yeah. Survival and replication value. So balik tayo. So naturally, ang mga attraction switches ng female, ang hinahanap nila is someone who can lead. Yeah. No? Kung lalagyan natin to ng lengguwahe, ma-enumerate natin leader of men. Yeah. Number 2, social intelligence. Alright. So ito yung ability mo to navigate yung social dynamics sa isang kwarto o sa isang conversation para contributing ka rin, hindi ka lang watcher. Mismo. Yeah. So, social intelligence. Okay? Ano pa ba? Humor. Humor, ang part to ng ng social intelligence willingness to walk away. Kasi decisiveness to ibig sabihin, you also choose your battles. Okay din, susubukan mo, itatry mo hanggang tinodo mo. Kung tingin mo ayaw talaga, hindi mo pipilitin. Willingness to walk away, decisiveness. Okay. Marami pa yan kung babalikan natin yung Ano yung pinaka masasabi natin kung ano yung unang nabanggit mong tatlo? Ayun yung parang pinaka main or pinaka best na dapat meron ka bilang isang lalaki na hinahanap ng babae. Ano? Sanga-sanga na yan leader of men. Leadership, nagli-lead na lalaki. Correct. Okay. It doesn't have to nagli-lead ka ng grupo or maliit na grupo, malaking grupo, maliit na grupo. Pero alpha ka, may direksyon. Correct. Ramdam ba nila? Oo, na may direksyon, may patutunguhan kung magpapa-under kami sa umbrella mo. Correct. Leader na lalaki. Correct. Binibigay kasi nila yan tol yung respect It's something na napatunayan ko na hindi siya fino-force na Yeah. gagawin natin kasi ako Power yung- tripping shit, hindi. ganito, Kusa Hindi. Kusa nila ibibigay. So, leader of men, social intelligence. Lalaking nagli-lead, social intelligence. Paanong social intelligence yung translate mo nga siya? Ano yun? Kunyari, ikaw, as lalaking may social intelligence, paano naming malalamang, lalaking may social intelligence to? Sige. Kunyari, Pumunta ka sa public na lugar. Nasa public na lugar ka, as lalaking may social intelligence, paano yung lapag mo dun? Paano yung arrive mo dun? sige, ganito. Siguro social intelligence, yung kinwento mo sa akin kanina off-cam, yung may umapproach sa yung isang kilalang tao, tapos Okay. kinuha yung number mo. Okay? Siguro, kung medyo papaganahin ko yung social intelligence ko sa scenario na yun, medyo iba yung approach ko sa'yo. Mismo, totoo. Sa akin lang yun Kasi hindi direct. parang ang dating sa akin nun, parang una, pattern interrupt, very good. Na-interrupt ka, nakuha niya yung attention mo. Pero yung message, yung impact sa'yo, pagkatapos, medyo parang, sino ba yun? Parang hindi mo mapaliwanag, pero parang uneasy. So, social intelligence, bilang lalaking may social intelligence, kaya mong makuha yung result mo sa pakikipag-socialize sa iba't ibang tao nang hindi sobrang pushy. Yes. Parang ganon. And hindi yan guaranteed na makukuha mo yung result na gusto mo. Most likely or high probability lang kasi yung variable or yung element of randomness na hindi mo kontrolado yung magiging reaction niya. Pero let's say nag-fail ka, hindi mo nakuha kunwari yung number mo, yung contact mo kasi gusto kitang tawagin. Hindi yun yung goal. Kunwari hindi nakuha, wala akong mararamdamang hindi ako na-shake kasi walang nawala sa akin, walang nabawa sa akin. Self-assured pa din ako. Yeah. So kumbaga, hindi ka nauuga sa public na lugar bilang lalaki. Hindi ka basta-bastang tumutupi kahit sino pa yung mga kaharap mo dyan. Hindi para makipagyabangan, pero dahil parang kumpiyansa ka sa sarili mo. So kahit saan ka ilapag, Correct. tindig ka. Correct. So yun. Bilang lalaki dapat leader ka, tapos may ganun kang aura, may ganun kang tindig sa public na lugar or kung paano ka makipag-socialize, hindi ka tanga-tanga. Tsaka hindi mo mapipeke kasi yan. Oo. Alam mo yun? Totoo. Pag nandun ka na sa actual na scenario yun, kung paano ka magre-respond, doon masusukat kung saan ka gawa Yeah. Tsaka yung provider, bilang lalaki,
provider Ability ka. to provide, yes. Ngayon, like marami pa yan. Sobrang dami pa nung qualities Oh, na marami. dapat meron ka bilang lalaki. Adventure, na yun yung fun. hinahanap ng Dami. babae. Oh, bro, attraction switch. Pero eto malupit. Search nila yan. Yung mga yan, pare, yung mga qualities na yan na dapat meron Tayong ang mga lalaki, may attraction switch din tayo. Oo. Iba. Yeah. Kasi tinan mo, kung enumerate mo to lahat to survival value para sa mga babae. Oo. Para sa to. Tayong mga lalaki, ano naman yung attraction switch natin? Pag-aalaga, asikaso. Exactly. 'Di ba? So yun yung cuties, Yeah. beauty. Yeah. Dating-dati pa to Way back Oo. So, alagaan mo rin yung sarili mo, yung inaalag. Kasi, yung before, the way mo alagaan yung sarili mo is ganyan mo rin naalagaan yung mga anak natin, yung mga offsprings natin, kung paano tayo mag-survive, paano tayo magtatagal. Dahil ako yung lumalabas, ako yung nag-hunt. So, pag uwi ko, kamusta ang household, kamusta yung ano. Pero ito yung stereotype, no, kung paano tayo. But what I'm saying is, ako, bit-bit ko pa rin ito ngayon. Yung mga Wala man nagturo sa akin yeah, ito, yeah. bro. Wala man nagturo nito May nagturo ba sa'yo ng ganito dapat yung lalaki? Hindi naman. Namatay na yung tatay ko. Hindi naman na namin ito napag-uusapan Pero bakit siya engraved sa akin bilang lalaki? But I'm not saying, sarado ako sa, yung ano ko ngayon, yung fiancé ko, parte ko ng lady boss. Is a boss babe. Diba? COO ng company namin. He's been helping a lot of organizations. So it doesn't mean na sarado ako sa modernization or kung ano yung evolution ng partnership namin together. Pero what I'm saying is, yung attraction switch natin ay hindi itinuro sa atin. Engraved na to dating-dati pa. Kahit nagbago na yung mundo or kahit nagbago na yung dynamics. So si attraction switch, mabilis lang. Si attraction switch, yun yung mga, kunyari, attraction switch sa lalaki. Yun yung mga qualities na meron dapat yung babae para gustuhin mo siya bilang lalaki. Tama? Hindi Or naman baliktad? hindi naman dapat. I mean, based on pattern recognition ng experience ko pati ng pagkilala ko sa sarili ko at mga nakilala ko sa mga tao. Kaya masasabi kong pattern recognition. Engraved sa atin na ganun yung hanapin Mismo. Hindi ba? So, kung meron kang ganun na engraved sa'yo na yun yung dapat mong hanapin kasi alam mong yun yung proper na kabiyak na para sa'yo, hindi naman din antimano na porkit may hinahanap kang ganto, deserve mo yun. Naniniwala ka ba dun? So, like, for example, may hinahanap kang Deserve mo talaga kung sino yung partner mo ngayon because you attract who you are. Yeah, yun mismo. Tama. Ngayon, pag yung lalaki, iniputan siya sa ulo nung current partner niya, anong error niya bilang lalaki? Napakaganda niyan. Di ba? Oh. Maaaring yung error kasi sa pananaw na pinag-aaralan natin to, naiintindihan natin, alam natin. Pero siya, doon sa senaryong yun, hindi niya alam to, parang error ba to? Nagmahal lang naman ako Di ba? Yun yung mga sasabihin nila Di ba? Yeah. Pero kahit, Ginawa ko naman lahat kunwari, sa atin, pananaw natin, no, high vibes. Medyo nakikita natin na parang supot to Di ba? Yeah. Pero sa ibang forma, maaaring sa kanya sa relationship, maaaring sa atin sa ibang forma sa business, sa career, na maaaring iniputan din tayo sa ibang forma. Di ba? Paano tayo mag-shop? Minsan sumusupot din tayo dun Talaga. So, bilang lalaki nga, iniputan siya sa ulo, magbigay ka ng numero 1 na sa tingin mong naging error yun, pre. Kailangan kasi nating i-label yun as error. Napakaganda Kasi, niyan. like for example, sa makina, aandar ba ng ayos yan kung hindi nag-function ng tama yung isa? May error na isa. Correct. Kaya umiilaw yung check engine. Correct. So, hindi tumakbo ng ayos yung relasyon to the point na yung babae, okay naman kayo ng ilang taon, all of the sudden, bigla kang iniputan sa ulo. So, may error. Correct. So, pag in-acknowledge nating may error, may pag-solve. Tama. Para ma-solve, hindi na maulit sa susunod. Tama. So, bilang lalaki na naiputan sa ulo, bakit ka ba iniiputan sa ulo? Correct. Kasi- Pupunta tayo na ano na yan, pupunta tayo na error yan.
Okay, At go. the same time, papainggan natin yung kabila Yung yeah. na nasaktan, Totoo. na nagmahal lang. Yeah. Di ba? Maaring, wala to sa kamalian niya, wala to sa awareness Yeah. niya. Sige, nagmahal ka lang, okay, sige, sabihin na natin, wala kang kasalanan, pero ang pinaka-accountability mo dito, pinabayaan mo rin yung sarili mo kasi maaaring kaya ka nasaktan ngayon kasi yung mundo mo sa kanya na umiikot, kaya ngayon ginawa mo yan para pinablik mo pa, pinakita mo pa. Hindi ko sinasabing siya yon, pero if there's another scenario na ganun din yung nangyari, maaaring na-highlight lang to, pero ganun din yung ginagawa sa ibang lugar, sa ibang timeline, sa ibang lifetime, iba lang ang forma. Diba? Pero pare-pareho lang naman yung sugat eh. Yeah. Sa madaling sabi, number 1, kung gagawin mong mundo yung babae, iiwan at iiwan ka talaga niyan. Exactly. Kasi design nga yung babae na humanap nung masasandalan niya. Paano siya sasandal sa'yo kung nakikita niya sobrang clingy mo, na parang wala ka ng social life, nandito ka na lang, puro mo, mahal mo na akong punyeta ka. Diba? Iiwan at iiwan ka talaga. Kasi nga gusto nila ng lalaking may direction sa buhay. Correct. Diba? May directions ba sa buhay? Andito ka lang sa tabi ko lagi? Correct. Kadel-kadel tayo para tayong tanga dito. Yung lalaking gusto ng babae, lalaking may direction sa buhay, laging busy yan. Correct. Diba? Correct. So bilang lalaki, kung sa tingin mo, romantic yung magka-bijol kayo ng ilang oras, lagi mo siyang kasama, hindi mo na natututukan yung sarili mo, naguhugis ka ng burat. Burat. Huwag ka nang magtaka kung bakit ka iiwan bigla. Diba? So may error sa'yo. Ang gawing mundo, yung babae. Tama. So ako, para sa akin, ito lang, medyo hot take to. Parang hindi na ako naniniwala na may babaeng cheater. Kasi para sa akin, sa understanding ko sa mundo, lahat ng babae, kaya nilang gawin lahat para sa'yo as long as solid kang lalaki. Example natin, si Bugoy na Koy nga, 4 yung babae. Okay lang. Yung 4 na babae, tropa pa. O paano yun? Kasi sobrang solid na lalaki siya. Di ba ngayon, iniwang ka or iniputang ka sa ulo, kasalanan ba ng babae yun? Hindi. Kasi nga, dahil naka-design sila na magparami, so ang kailangan nila, survival. Magsusurvive ba sila sa'yo kung patulotolongges ka? Hahanap sila. So, hindi mo sila masisising humanap kung saan sila mabubuhay. Correct. Yun na yung monkey branching type shit. Correct. Oh, paano to? May tanong ako sa'yo. Okay, go. Paano to? Senaryo lang. Isang babae, maganda. Okay. Sexy. Very, very attractive. Alright. Okay. Merong nanliligaw sa kanya, 2 tao. Okay. Yung isa, bata, siguro matanda sa kanya mga 3-4 years. Alright. Max. Guwapo, artistahin, makinis, maginoo. Alam mo yun? Pero, medyo Bruce Barasubas magsalita. Okay. Walang social finesse. Yeah. Tsaka fun, adventurous, masaya kasama. Ang experience ng babaeng to sa kanya, hindi niya kailangan magsuot ng maskara or mag-pretend ng someone na hindi siya para ma-please tong lalaking to. Kasi wala, open lang yun. Tanggap kita. Gusto ko yung connection natin. That's what matters the most. And mag-create pa tayo ng more adventure, fun that we're curious about. Lalaki A. Okay. Lalaki B. Solid nun Okay, go. Okay, solid. Okay. Lalaki B, solid din. Okay, sige. Gano'n ka solid? Okay. Etong lalaking to, siguro, tanda saan niya to mga 15 years. Okay. Matured. Yeah. Pero rin, attractive din. Very focus sa trabaho. Okay. Very disciplined. Okay. Very disciplined. Well, disiplinado din may isa kasi maganda nga yung katawan. Yeah, Pero yeah. parang wala siyang structure masyado. Malaya lang siya. Reckless shit. Yung buhay sa kanya nag-unfold lang. Freedom sa Correct. God. Yeah. Correct. Dito naman, structured. Yeah. Ito yung goal ko, ito yung plano ko, ito yung timeline ko. Ganon siya. Well,
Sa tingin mo, sino yung pipiliin ng babae doon? hindi ka, i-describe pa natin. Si Describe B. pa natin. Okay, go, Bigyan go. pa natin ng context. Oh, sige, go. Okay. Itong lalaking to, Si B, yeah? binibigyan niya ng maraming gifts. Oh, yeah. Yun yung wala dun sa isa. Alright. Binibigyan ng maraming gifts, kondo. Yeah. May sasakyan ka. Yeah. May allowance ka. Yeah. Pero paminsan-minsan lang to pumupunta. Yeah. Paminsan-minsan lang kasi may ibang family eh. Di Yeah. ba? Pero pag kasama kita, bigay ko rin mundo sa'yo. Yeah. Ikaw lang oras, attention ko. Unreachable ako ng pamilya ko. So with that two context, Si Boy A tsaka si Boy B. sino sa tingin mo Sa at tingin mo, bakit? sinong pipiliin ng babae? At bakit? Ito, Oh. real talk to, Ah, pre, real ha? talk, ah. 2026 real talk. Sige. Si Boy B, adventurous, maganda A. pang... si Boy Mayaman. A. Si Boy A. Si Bad Boy. Tawagin si Bad Boy. Si Player. Tawagin lagi si Player. Okay, si Player. Si Player. Yun yung lalaki 1. Adventurous, maganda pangatawan. Freedom sagad. Di ba? Versus dun sa isa na mas matanda. Pero yung bahay, yung average lang siya. Kasi ano lang freedom lang eh. Kaya nga. Sige, linawin lang natin para mabilis. Hindi luxurious Kasi Baka ito, isipin- totoo to, pare. Totoo to. Real, Di ba? real shit to. 2026 to. Okay, game. Si lalaki A, Hindi yan sikat. Yan ang pinagkaiba. si lalaki A, adventurous, hawak niya oras niya. Mid yung finances, mid lang. Mid. Actually, saktong-sakto lang. Oo, kasi sakto lang. kain tayo, Yeah. ulam lang, ganyan sa bahay, luto, ganun lang. Yeah. Labas kayo, Jollibee lang. So, ganun yung lang. babae, hindi mo kailangang mapikiin yung sarili mo, tanggap kita. Quick-quick Dito ka sa tayo. akin, adventure tayo. Adventure agad. Adventure tayo. Sana naman tayo sa joiners. Wag na tayo Car fun, magsarili. di ba? Mga Car ganyan. fun sagad. Di ba? Ito yon. Versus dito sa mas matanda ng ilang taon, pero may sistema sa buhay. Na busy lagi, pero finances lahat, boost. Sinong pipiliin ng babae, 2026? Wala siyang pipiliin doon, pagsasabayin niya yun. Real shit yun. 2026, pare. 2026, pagsasabayin niya yun. Ganon kalupit mag-survive ang babae, pare. Ganon kalupit mag-survive ang babae. Pagsasabayin niya yun. Di ba? Nagsusurvive na siya dito kay B at the same time, having fun pa siya dito sa kabila. Ganon mag-survive ang babae. Walang morals ang babae ngayon 2026. Walang morals ang babae. Ang kailangan nilang mag-survive. Ngayon, may magko-comment na naman dyan. Bakit si ganit? Ba't si Madam ganto? Ba't si Madam ganto? Tangina, maliit na porsyento. Ang pinag-uusapan natin, ang tinataan natin, yung majority, siyempre. Gagi, legit, pre. Legit, pre, kasi eto, tayo, yung mga, Benta. yung mga nai-encounter kasi natin, nakaka-interact nating mga babae, woman na talaga, powerful dun sa IM, di ba? Powerful woman talaga. Boss grabe. baby shit talaga. Grabe talaga. Di ba? Pero sila yung 1% pare ng Pilipinas. Pag tinagos mo yung yung totoong Pilipinas, kasi yung mga na-encounter nating babae sa IM, powerful. Sila yung 1% ng mga woman talaga. Pero yung nangyayari sa Pilipinas talaga, yung majority, ganun yun. Survival sagad. To the point na nagbebenta na nga sila ng kalamnan nila sa IG at Telegram para mag-survive Di ba, isa sa mga signs yun, pag yung babaeng kursunada mo, walang trabaho, hindi galing sa mayamang pamilya, pero naka-latest iPhone lagi, naka-luxury bag, laging nag-staycation kung saan-saan. Tapos pag sa story niya, mag-isa lang siya, may kumakalantaring matandang mayaman dun. Pero at the same time, may boyfriend din siya na kaedad niya. Ganon na nangyayari. Ganon ka-worse yung nangyayari sa Pilipinas. Welcome sa Pilipinas. Diba? Malayo dun sa mga babae sa IM. Gusto ko sana dagdagan, kaya lang wala tong cut no? Walang cut to, boy. Mamaya na lang. Walang cut to, boy. Ngayon, ito. Kumbaga, tinakil kasi natin. So, paano nagpo-proseso yung utak ng babae? Ano yung mga dynamics? Ano yung mga design? Bilang lalaki, dapat ka ganito. Bilang babae, dapat ka ganyan. Ngayon, na kung bakit nagmumukhang iniiputan ka or iniiwan ka, kasi nga, bilang lalaki, mali na yung pagkakatono mo.
Pinabayaran Hindi mo sarili mo, eh. hindi mo na nagaganapan yung dapat na ginaganapan ng isang lalaki. So yung babae na ang design nga mag-survive, lilikas siya sa'yo. Kailangan niyang lumikas kasi putay na, paano na? Yung lalaki, laging tatandaan, yung lalaki malubog man yan. Design siyang lumubog kasi nga, pag ganun yung lalaki lagi Kunyari, yung mayaman naman, ito mayaman naman eh. Kala ko ba, designed to survive? Ito, di ka na mag-survive dito, mayaman. At tapos nag-cheat ka pa. O, paano yun? Hindi na nga cheat tinitignan nila dun Yung mga babae pre, hindi na cheating ang tingin nila dun. Like for example, may sponsor silang matandang mayaman. Oo. At the same time, may kaidan. boyfriend silang kaidaran nila. Hindi na cheating tawag nila dun. Ang tawag nila dun, having fun. Living the life. Di ba? Buhay ko to, ako masusunod. May body, may rules. Huhutot ako ng pera sa matanda. At the same time, magpapakasaya ako dito sa adventurous na kaedad ko. So, para hindi ka i-cheat ng babae, kailangan meron ka nung dalawa. Mismo, kailangan mong ma-meet yung version mo na talagang peak. Hindi ka boring, Yes. adventurous sagad ka, maganda pa ang katawan mo at the same time, kompleto ka sa resources. Tingin ko masasabi ko doon, connected ka. I think that's the word. Okay, connected. Siguro, Okay. kasi di ba galing nga ako dyan dati, sa Yeah. mundo yan, Red Pill. Yeah. Alam ko na yan eh. Yung Yeah. language na yan eh. Yeah. Pero yung wala sa lingwahe ko, yung connected ako. Ibig sabihin, alam ko lang siya dati, ako fun ako, adventure ako. So, napoprovide ko yung mga out of the box na mga criminal mind na mga adventure experiences na pwede namin gawin together. Fun. Pero yung connected to the point na pakiramdam niya safe siya sa akin, hindi lang physically, physiologically, kung hindi emotionally. Mismo. Iba yun, tol. Mismo. Iba yung nakakapag-open up siya sa'yo, parang kaibigan na hindi, kasi usually ako experience ko, bago naman naging connected, super connected yung relationship namin. Pag nag-open up sa akin, yung si Kate, Huwag mo na Fasiko. huwag mo silang patulan, bayan mo sila. Oo, pati pag nag-open up siya sa akin, bibigay ka agad ng solusyon. Dapat kasi ganito gawin mo. Dapat kasi ganyan, Hindi, ganyan. Mali, no? Pero hindi Minsan gusto lang nila mag-open up para mag-dump, pakinggan, Yeah. magsalita. Parang, alam mo tol, yung away namin, madalas, doon nag-e-escalate kapag hindi ko siya pinapakinggan. Yeah. Gumaganon lang Mismo, naririnig mismo. ko lang siya, pero hindi ako, yung attention ko, yung mindfulness ko wala sa kanya. Yeah. Doon kami nag-aaway na, kasi disalign ako dahil yung isip ko nasa iba, pero yung bibig ko, sinasabi ko, nakikinig ako, pero hindi naman talaga. So doon nag-escalate yung away, tas lumalaki na yung issue, etc., etc. So, pero nung sinubukan ko na, sige nga, kinig lang ako, etc. Okay, Kasi okay. nga bilang lalaki, ikaw nga yung sandalan Design nga silang humanap ng matibay na sasandalan So nung moment na yun na may gusto sang steam out, kanino siya sasandal? Correct. Sa'yo. Kaya nga pag nagiging palpak kang lalaki, hindi ka masandalan ng babae, doon na nagkakaroon ng boy best friend. Di ba? Hanap siya sa labas. Alam mo kasi, di ako pinapakinggan ng boyfriend ko. Ngayon, si boy best friend, ganun ba? Okay lang yan. Ganyan talaga minsan. Iko-comfort, tapos nagbubukas na ng zipper yung boy best friend. Yan. Kaya kung ayaw mo magkaroon ng boy best friend yung girlfriend mo, maging ikaw yung boy best friend niya. Di ba? Kasi yung babae emotional 46 yung moods nila Correct. Hindi porkit may sinabi siyang ganito, hindi siya naghihingi ng solusyon. Matalino nga babae. Madalas alam na nila yung solusyon dun sa problema nila Diba? Gusto nga nilang mag-survive. Kailangan ko na matanda. Pero at the same time, gusto ko maging masaya. Kailangan ko ng jowang bata. Pagsasabayin ko sila. So, yung mga babae, matalino sila. Magaling sila kumutob. Alam na nila yung sagot dun sa problema nila. Gusto lang nila ng kausap. Diba? Kaya nga maraming babae ang nakakarat sa mga hindi tamang lugar Kasi may mga babaeng pupunta dun para lang gusto nila have fun lang. Tapos gusto lang nila yung presensya ng lalaki ba na andyan lang sa tabi niya. Hindi nagbibigay ng logical solution. Di ba? Playtime lang. Bengbangan na sa parking lot. Bengbangan na sa Civic mo walang aircon. Memorize mo, pre. Hindi, kinuwento lang sa akin. Kinuwento lang sa akin ni Butchek. Ngayon, ako naniniwala. Ako sa akin lang, hula ko lang.
wala talagang konsepto ng cheating. Kunyari, lalaki ka, correct. kasal na kayo or may anak. Tama. Yung babae biglang nagpakarat sa iba, may something sa'yo. Correct. Tama. May error sa'yo. Correct. Di ba? Ngayon, anong gagawin mo sa error? Kasi madalas tayo, parang pinapalambot kasi tayo ng pinapalambot ng sistema eh. Natuturuan tayong magreklamo na lang din, manisi na lang din. Diba na, wala man lang nagsabi na, kaya nagkaganyan, check mo kasi sarili mo, boy. Wala eh. Correct. Diba sa atin nag-uumpisa kung ano yung nangyayari dyan sa labas? Sa atin yun. Sa atin yun. Hindi ka machichitan kung hindi ka ka-cheat-cheat. Hindi ka may iputan sa ulo kung hindi ka hugis inidoro. Diba? Kunyari, ano tawag doon? Okay, ato, nakikinig ako sa sinasabi mo. Akin yan, kaya ako na-cheat. Saan ako mag-uumpisa? Ano gagawin ko? Para sa akin, ano muna. Kasi kaya ka naman na-cheatan. Kasi nga, unang-una, ginawa mong mundo yung babae, nagsunod-sunuran ka sa kanya. So, binasag mo yung dynamics na dapat sa'yo nagsasubmit. So, sa akin, saan ako mag-uumpisa? Una, i-aray mo muna yan. Tama. I-aray mo muna yan. So, bilang lalaki, okay lang masaktan. Pero wag matagal na matagal. Correct. Okay lang masaktan. I-aray mo yan kung kailangan ko mag-inom. Mag-inom ka. Di ba? Kung kailangan mong magpamasahe na may extra service, gawin mo. Basta gawin mo yung mga bagay para makapag-release ka ng lungkot mo. Kailangan mo munang malungkot. Hindi pwedeng, tangina, nilayasan niya ako, okay lang. Kawalan niya naman yun. Tangina, bitch yung pare. Hindi ganon. Hindi ganon. Kasi ano yun eh, parang panandali ang band-aid na naman yun dyan sa sugat na nag-i-exist na eh. Iniiwan ka ng babae, masakit yan. I-aray mo muna. Ngayon, pag tapos ka ng umaray, maligo ka, ayusin mo na yung sarili mo. Umpisa ka na ulit. Bakit ka ba naging gustuhin before? Balikan mo. Di ba kasi may face yan na sa buhay mo na tangina, dami kong kalandian. Hindi ka naman magkakaroon ng maraming kalandian kung hindi ka kalandi-landi. Kung hindi balagbag yung aura mo talaga na nakalandilan dito. So balikan mo yun. Kasi nung nagka-jowa ka, syempre nawala yung mga yan. Correct. So reset ka talaga from zero. Ulit ba? Tapos, alamin mo sa sarili mo, bakit ba ako iniwan? Bakit ba ako iniputan? Kailangan mong real talkin yung sarili mo eh. Kasi tangina. Pinagpalit ako sa gwapo pinagpalit ako sa macho na. Pating ka sa lamin, tangina, hugis burat na pala kasi ko. O di, alam mo na yung gagawin. Workout. Mag-diet ka. No? Tangina, pinagpalit ako sa mayaman. Oh, anong wala sa'yo? Pera. Di kumuha ka na ng pera. Ikaw na mismo, alam mo na agad ora mismo yung sagot dun sa mga tanong mo eh. Pero hindi mo siya ma-execute kasi nga, in denial ka na may problema sa'yo. Iniwan niya ako, tangina, malandi siya. Kawalan niya yun. Diba? Wala man lang pagtingin sa salamin na, tangina, kaiwan-iwan na kasi ko pala. So, una mong gagawin, tingin sa salamin. Reflect ba? Aralin mo ano yung mga ginawa mo. Kasi, hindi. Sure ako na meron. Bigyan natin ng example. Like, for example, yung December na cheating issue na may babaeng nililigawan, tas yung lalaki na may service. Ngayon, sa unang pagkakataon, nahuli niya na yon or nalaman niya na parang gusto pa ng babae yung ex. So bilang lalaki na nakatindig, dapat ba na andun ka pa rin? O that walk away ka na? Walk away na ako doon, boy. O that walk away na pero siya nagstay pa rin siya eh. Siya na yun. Tanga, di ba? Kaya nung ngayon na akala ng lalaki okay na, biglang malaman niya na hindi naman pala siya love, di naman siya mahal, ginagamit lang siya dahil doon sa resources niya. Masasaktan ka ngayon. Kesyo yung babae, pok-pok daw, malandi, ganto ganyan, oportunista, gold digger. Talaga ba? O baka bobo ka lang kasi inalaw mo yun? Di ba kasi ramdam na yan eh. Bilang lalaki, ramdam mo naman yan eh. Kung tinotolonggis ka lang ng babae. Ramdam mo na yan.
Diba? Pero dahil ang pinili mong paganahin yung burat mo, imbis na yung utak mo, doon na nagkaka-error. Tama. So, narinig nyo naman na yan kay Labugoy. Huwag paganahin yung ulo sa baba, yung ulo sa taas yung paganahin. Correct. Ito, sasabihin ko sa inyo, never ever mas magiging higit ang pagmamahal mo sa babae kaysa sa sarili mo. Yeah. Kasi kung kulang yung binibigay mong pagmamahal sa sarili mo, di kulang lang din yung pagmamahal na maibibigay mo because you cannot give what you do not have. Tsaka kaya ka nga nagustuhan ng babae. Kasi lupit na lupit siya sa lifestyle mo. Na paano ba lumapit yung buhay mo? Pinukusan mo yung sarili mo. Ngayon, kung nagustuhan ka ng babae kasi nga nalupitan siya sa lifestyle mo, fascinated siya sa pamumuhay mo kasi nga pinupukusan mo yung sarili mo, may sarili kang desisyon, may direksyon ka, tapos nung naging kayo, ginawa mong mundo siya, lalayasan ka niya kasi hindi ikaw yung lalaking nagustuhan niya nung una. Ba't ka nag-iba? Mag-iba ka man, dapat patindi ng patindi, hindi pabalik. Correct. Di ba? Correct. Nakaka-relate ako sa sasabi mo, yung nung single, itong lalaking to, ang lupit. Yeah. Tapos nung nagka-jowa, nagka-asawa, Pasupot ang ng pasupot, no? Anyari sa'yo? Yun yung self-talk, di ba? Pamilyado na ako eh. Ganun ba? Pag nagkaanak, magka-dadbad ka, etc. Anyari sa'yo? Di ba ganun yung dialogue natin? Ako, ganun yung dialogue ko sa loob-loob ko. Magiging honest ako. Pero ito yung, nakalimutan na nila yung sarili nila. Ito rin yung pinag-usapan natin nung nakaraan karaang episode. Ito yung sinasabi mo na, hindi pwedeng ganyan ka lang, kailangan lumulupit ka. Hindi rin pwedeng bumaba ka. Hindi rin pwedeng ganyan ka lang, kailangan lumulupit ka. Ito yung growth. Yung pagiging adventurous, ito yung experience. At the same time, hindi ka lang pwede dapat nag-grow, adventure, mga bagong experience. Iniisip mo rin contribution Yeah. Paano ka makapag-contribute sa society? Paano ka makatulong? Anong mission mo? Doon na naturally lalabas o mag-emerge yung leader of men. Yeah. Dahil iniisip mo na rin paano ka makakapagbigay dahil una mong pinuno yung sarili mo. Mismo. Overflow na lang lahat yon, hindi yun hinuhugot, hindi yun inuuna. Unahin mo yung sarili mo para yung contribution mo, punong-puno, umaapaw, binibigyan mo lang overflow. Kasi ang danger dito, pag inuna mo yung ibang tao, magkakaroon ka ng resentment sa sarili mo na ibabato mo sa iba, sa partner mo, o sa magulang mo, o sa kaibigan mo. Tapos sasabihin mo, bandang huli, binigay ko kasi lahat, ubus na ubus ako. Hindi ka nagbigay sa sarili mo. Yun. Kaya kahit kung tututukan mo yung sarili mo, mamahalin mo yung sarili mo, pupukusan mo yung sarili mo, nag-uumapaw ka sa kung ano man, magkaroon ka man ng babae, tapos providean mo man siya, lumayas man siya, okay lang. Hindi mo siya iindahin kasi nga, nakapokus ka sa sarili mo, nag-uumapaw. So, natalsikan lang siya, parang gano'n. Correct. Paano kung pinuno mo yung sarili mo to the point na mas malaki na sa container mo, yung tinatalsik mo? Tapos yung pwedeng talsikan, 5 babae na. Di ba? Di mas masaya. Umuho siya. Ano lang, okay, ganun lang ako, boy. Okay. Tsaka lagi niyong tatandaan na kung ayaw niyong maiputan ng babae, kung ayaw niyong layasan kayo or nilalayasan kayo ng babae, lagi niyong tatandaan, nag-upgrade lahat dito sa mundo. Before masaya na yung babae, kantahan mo sa bahay nila. Dala mo ng suman. Ipagsibak mo ng kahoy. Di ba? Ngayon, puta na. Ay, nag-upgrade. Karoon ng kalabaw or bibilang mo ng ganito, bibilang mo ng ganyan. What more pa ngayon? Ano yung mga makakapagpasaya sa kanila para di ka nilalayasan? Hindi totoo yung love lang, okay na? Hindi. Hindi pwedeng love lang. Hindi tayo mapapakain yung love na yan. Alright? Bilang lalaki, ganapan mo yung pagiging lalaki. Okay? Maging provider ka. Pagharian mo tong realidad mo. Diba? Mamit mo yung pinaka-peak na ikaw, magandang pangatawan, limpak-limpak na pera, talinong hindi tumitigil sa pag-unlad, kamalayan na singlawak ng kung anuman, para hindi ka naiiputan sa ulo, hindi ka nilalayasan. Pinipilahan ka pa. Kasi nag-a-apply sila sa yung scholar. Kasi may foundation ka na. Tama. Ito naman, tumawa agad. Yung pinipilahan, iniisip mo agad. Correct. So, Marami akong kilala niyan may mga foundation. oo. Ahon Putik Foundation. Mga sumasalba ng mga single mom na 21 years old.
Ito kasi naghanap to ng executive assistant na ano eh. Gusto niya 21 to 24 lang daw eh. Loko ka. Sobrang ganda nun. Sana may napulot kayo doon bilang lalaki. Hindi na para isisi natin sa mga babae kung bakit sila lumalayas or humahanap ng iba. Diba? Check nyo yung sarili nyo. Okay? Check nyo yung sarili nyo. Tol, yan pa lang sobrang powerful na yan. Yung maging bilang lalaki, yung maging honest na i-acknowledge, i-admit, aminin na kulang ako, may pagkukulang ako. Yeah. Yun lang sobrang powerful na nun eh. Ang hirap din minsan tumagos doon na, oo nga no, may mali rin pala ako, may pagkukulang din pala ako. Pero, what if every single moment na na-hurt tayo, tayong mga lalaki, mabilis lang natin siya ma-acknowledge, mabilis lang natin siya aminin. Hindi, ang bilis umusad ng buhay natin, Kumbaga, error, acknowledge, solusyon agad. wala nang drama. Proceed. Wala nang drama. Wala na kailangan gawin. Tapos, pangangatwiranan mo pa, i-justify mo pa. Kasi, Hindi. Kawalan niyo naman yan, bro. Kawalan niya yan, tangina. Malandi siya, gago ba siya? Walang na-solve sa'yo. Off cam, iyak ka. Pag alas 10 na, ina, relapse ka na. Pag 10 p.m. So, parang ganda panoorin, no? Yung mga, kasi may nanonood eh. nang alin? Ng mga ganyan. Kaya nga natin, Away, shit. Yeah. kaya nga natin napag-usapan. Pero isipin mo, no? Kaya nga rin tayo nagkita, nag-usap eh. Isipin mo bakit yung mga ganitong issue, mas mainit, mas pinapanood, mas patok na patok. Pero yung mga pinapanood mong podcast, bakit parang hirap tumagos? Yeah. Di ba? So, minsan, ikaw, kahit na, ikaw di mo na rin alam identity mo eh. Yeah, kung ano na lang nakita mo sa SOCMED, wala na. Ina-adapt mo na lang. Kasi yun yung, dahil maraming nanonood, ang nalalagay natin na meaning, ito yung totoo. Ito yung dapat, yeah. Maraming nagbabalidate. Bilang lalaki, okay lang ako na patulotolongkis. Pag iniwan naman ako, pokpok naman yung babae, malandi naman siya eh. Kasi ayun yung nakita ko sa SOCMED. Ang dami sa SOCMED, iniwan, ganto ganyan. Hindi take full control, accountability sa sarili, sinisi yung babae kung ba't siya iniwan, ba't siya iniputan. Ngayon, yung mga nakita na video, nakapanood, okay, sige, okay lang pala hindi mag-upgrade ng life. Pag iniwan ako, pag nilayasan ako, kasi malandi pala yun. Diba? Hindi na, pag nilayasan ako, kasi tangina, mukha na akong gago. Correct. Take full control sa buhay nyo. Correct. So, isipin mo to, Tol. Kasi kanina nabanggit natin, pati mga babae, maraming matututunan dito eh. Isipin mo, Tol, given na, sobrang broken ng lalaki ngayon. Hindi ko alam kamusta siya. Nakatawid na ba siya dyan sa self-acceptance, sa pag-check? Nagre-rebuild na ba sa sarili niya? Hindi ko alam. I hope nandiyan na siya sa mga proseso na yan. Ngayon, on the other side, kung titignan natin yung babae, Tol, isipin mo, bago pa to kumalat, bago pa to, bro, tingin ko sobrang broken na niya, kaya niya to nagawa. Kaya nga, totoo naman. Kasi wala namang hindi broken na kayang gumawa ng mga bagay na hindi mo ma-imagine. Like for example, bilang isang babae, sa babae, nakaka-encounter tayo ngayon sa ating modern society ng mga babae na gano'n na pinagsasabay niya ngayon. Matandang mapera at the same time may boyfriend siya na pang playtime. Na kung bakit niya napagsasabay yun, sobrang, gago, immoral type shit, tangina. Na magagawa niya ba yun nang wala siyang pinaghugutan? Di ba? Hindi siya pinanganak kahapon nang biglang yun na yung gusto niyang gawin. Kasi yung mga na-encounter natin sa kabilang mundo, di ba, yung mga babae doon, sa tingin mo may gagawa nung ganun? Wala. Di ba, pag nakamit ka talaga ng mga 1% na populasyon ng mga babae na maayos, na may maayos na pamilya, may solid na father figure. Tol, hindi, kahit walang solid na father figure, pero nag-arise sila, kumbaga nag-transcend sila doon sa levels of consciousness. Yeah. Pero isipin mo, Tol, bago ka nga makatagos pa doon eh, ibang tinding na doon. Mismo. Ang tinding selection process, ang qualification process ang pagdadaanan mo. Na hindi naman to standard, pero yun yung mga ina-navigate mo along the way para makatagos sa kanya eh. Di ba? Na
kung hindi kayo pareho ng space, mental space, emotional space, or frequency kung tawagin, maaaring magkagustuhan kayo dahil hindi naman din sila perfect, bro. Yeah, totoo. Di ba? Meron pa rin yung mga sugat na Mismo. hinihil. Maaaring kahit ganyan na sila, magkakamali yan, magkaka-boyfriend ng mas bata or even. Di ba? Hindi mo masabi. Or whatever. Pero nagmamatter kung paano nila i-process yung mga ganong bagay. Kasi nga lintik na yung kamalayan ng ganong klase. Yes. So, kung kanina, pinag-usapan natin, tol, attraction switch, kasi maaaring mangyari rin yun eh. Pero, hindi rin yan magtatagal kasi attraction is a topic, maintaining, nurturing the relationship is also a different one. Mismo. Bro, kahit kasi doon ako galing bago ako nag-plus eh. Parang memorize ko na to in theory, no, pinapractice ko. Pero bro, hirap na hirap ako tumagos sa matagal at stable na relationship. Madaling Yun yung naging challenge ko dati, bro. Yun, mismo, totoo. Parang, ang nangyari sa akin nun, parang, ang dali ko lang tapon, throw away, kahit na, masasabi kong nag-invest naman ako sa relationship. Ba't hindi tumagos sa totoong pagmamahalan? Siguro hindi rin tumagos sa akin, pero na-hurt din ako konti. Pero bakit ang bilis ko itapon? So, may ganun din ako noon, bro. So, kaya ako nasabi na, okay, sige, attraction, maaaring yung pinag-usapan natin ng topic na pinagmulan to sa netizen, hindi natin alam kung nasan sila. Attraction pa ba sila? O nasa nurturing, maintaining na ba sila ng relationship? Kasi iba yun. Oo, totoo. Hindi tatagos yung attraction switch doon sa maintaining relationship. Kasi, hindi niya tatagos kasi, maintaining, kumbaga, darating yung time, kahit yung attraction switch, wala na, pero dahil nandun na kayo sa maintaining relationship, every single day is a constant moment sa content choice Yeah. na pipiliin kong maging sa'yo. Yeah! Kinilig ako. No, kaya nga tayo nasasaktan, bro. Okay. Kasi nagmamahal lang naman tayo. Ang problema, hindi natin alam na may iba't ibang lengguwahe ng pagmamahal. Kaya Kaya diba? nga siya verb eh. Yeah. Pero Kaya- paano ba siya? Hindi natin alam. Kaya ang 2026, ang sabi nila, kung yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, talagang sa tingin mo siya na, pakiramdam mo siya na, mag-live-in kayo. Oh, Kasi yun na narinig talaga ko rin yun. yan. Oh. Kombinasyon kayo ng... Testingin mo na! Oo, tandem na kayo nun kung paano nyo pagtitibayin yung relasyon. Kasi kung yung ganyang jowa-jowa, tweetams lang, na yan, palabas-labas lang kayo, attraction lang yun. Di ba? Kasi pag pumunta ka doon, mag-aayos ka, poporma ka eh. Yung babae po, 2 hours magme-makeup. Tangina, mag-live-in na kayo para magkakitaan na kayo ng baho. Di ba? Ngayon, para makita nyo talaga kung kayo yung para sa isa't isa. Kung paano nyo pagtitibayin yung relasyon kung gusto nyo man talaga. Doon magkaka-pressurean, bro. At pag may pressure na, iba na yun. Yeah. Lumalabas yung tunay na ikaw o Talaga. maaaring yung di mo akalain, ikaw pala yun doon lumalabas eh. Pero pag tinagos nyo yung pressure, diamante. Exactly. Yes. Yes. So, i-live-in mo na yan? Ano pang umaawat Tingin sa'yo? mo na. Sigurado ka na. Kung di ka pa sigurado, sige, okay lang. No? Basta open kayo na okay, ano pa lang to, dating pa lang to. Uy, gago ka, yung yung Sure. niloko na lalaki ngayon, magka-live-in sila, 10 years na. Wala nang mahabang explanation, di hindi sila para sa isa't isa. Yun. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung yung lalaki, gusto niya talaga yung babae, kailangan maging lesson sa kanya yun, yung gustong-gusto kong babae, nilayasan ako, check ako sa sarili ko, ba't siya lumayas? Correct. Ganun yun, may matututunan ka. Dapat may nare-realize ka. Hindi porkit live-in, bang-bang lang. Hindi. Correct. Hindi ganun yun. Iba yun. May responsibilidad dun. Mismo. Para na kayong, sa tingin nila, bahay-bahayan. Sa Oo. tingin ng iba, ng mga tradisyonal na manang, makasalanan. Nagsusama sa ibang bubong, sa isang bubong, hindi pa kasal, diga-diga, Still kayo yan. Hindi para makinig sa magiging comments ng iba. Kasi relasyon nyo yan. Kayo yan. So, wag niyong pakinggan yung iba. Kayo lang yan. Kung may pamagitna man, yung dahilan kung ba't naging kayo. Diba? Si God, yun lang. God-centered na relasyon. Tangina, lipad talaga. Kasal talaga sa Tagaytay yan. May talaga reception yan. Cordon bleu, mixed vegetables, coffee jelly.
Diba? Sweet and sour pork. Tapos may blue lemonade or green cucumber. Kasal starter pa cucumber. Kahit birthday pre, ganun din. No? Kasal starter Buffet. pa. Diba? Tangina, sana marami kayong natutunan doon para hindi kayo nachichitan or naiiputan or naiiwan bilang mga lalaki. Ngayon, kung may nanonood na babae, comment down below kung ano yung naintindihan nyo doon sa pinagsasabi namin. Kung galit kayo sa amin, murahin nyo kami sa comments, okay lang din. Sorry na ako niyan. agad, pre. Feelings niyan, kayo yan, di ba? Andito kami bilang lalaking masasandalan, feelings niyan, labas nyo yan. Akin lang yun, experience ko lang yun. Kung gusto nyo mga ganito pang klaseng podcast, okay? Like, comment, and subscribe. Tsaka available din to, syempre, sa Spotify. Kung pinapakinggan mo to dito sa Spotify, lalagyan natin sa Spotify ito, pare. Diba? Like, comment, and subscribe. Kami ang Top G Manila. Okay? Hindi ito ang dapat. Hindi ito ang tama. Nag-aaral lang tayo dito. Nagsisharean tayo ng mga kaalaman. Comment down below para matuto rin kami sa inyo, syempre. Tagalogin nyo na lang para babasa kami English pa. English mo dito sa bayan ko, punyeta. Ikaw, sabihin ko ba sa kanila? Pakilala ka, promote mo yung mga sokmed mo. Wala naman. Ako si MJ. At ako ang boses ng iyong konsensya. Ang gwapong konsensya nito, no? So, comment yung mga babae dyan. Konsensyahin mo ako mamaya.